Wait, hello. Okay. So let us start our discussion. This is another subject in criminology area, no? Juvenile delinquency, no? So when we say juvenile delinquency, saan ba tumutukoy ang subject na ito? So let us discuss, no? So, sabi ng 9344, no, if we are familiar with the law, which is Republic Act 9344, the state recognizes the vital role of children and youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. So mahalaga sa estado, no, may role na ginagampanan ang kabataan para sa pagpapaunlad, no, pagtayo ng ating bansa. Kaya dapat daw protektahan, no, ang mga batang ito, sabi ng 9344, no? The state shall protect the best interests of the child, sabi ng batas, no? Through measures that will ensure the observance of international standards of child protection. Okay? Now, pag sinabi nating juvenile, ano bang ibig sabihin yan? So when we say juvenile, ito po ay isang tao na tinatawag nating minor de edad. Okay? Paano naging minor de edad? Kasi po ang kanyang edad falls below the age of majority. Sa tatandaan natin, pag sinabing age of majority sa Pilipinas, no? Yaan po ay ang edad na 18 pataas. So I repeat ha, ang age of majority sa Pilipinas ay 18 years old. Kaya kapag wala ka pang 18 years old, meaning to say 17 years old pababa, no? Ikaw po ay matuturing na juvenile. Okay? So another, pag sinabi mong juvenile, yung ibang term ginagamit ay child, youth, and minor. Pero sa pag-aaral natin, pare-parehas lang po yan. Kaya kapag may nakita tayong juvenile na salita, meaning niyan ay ang menor de edad. Okay? So tatandaan natin sa Pilipinas, 18 years old ang age of majority. So anong batas yon? Republic Act 6809. Dati po kasi ang age of majority sa Pilipinas 21 pa. Okay? 21 years old. Pero because of 6809, from 21 years old, ibinaba siya sa 18 years old. Okay? Next, ano naman po itong tinatawag natin na delinquency? Okay? Ano naman po itong tinatawag nating delinquency? It refers to behavior or actions typically carried out by juvenile. So yung kaninang pinag-aralan natin ng mga juvenile, mga kabataan, isa daw itong behavior o action ng mga kabataan, ng mga minor de edad that are considered illegal or deviant. Ha? Illegal or deviant. Anong ibig sabihin kaya nun? Ibig sabihin, ito yung mga gawa na hindi tanggap ng ating society. Kaya tinatawag na delinquency. In the context of criminal justice, delinquency generally applies to juvenile behavior, distinguishing it from adult crime. So magkaiba kasi. Ang adult crime, syempre, ang gumagawa niyan ay yung mga nasa age of majority na, no? At meron silang criminal justice system. While sa mga bata,
yung mga ginagawa nila dahil sa pagiging bata nila ay hindi sila po pwedeng maisama sa adult criminal justice system. Kaya meron silang separate justice system which is the juvenile justice system. Okay? So yan po yung tinatawag nating delinquency. Next, CICL. Ayan. Ano naman po yung tinatawag nating CICL? Pag sinabing CICL, yan po ay isang terminology na create din ng 9344 para itawag sa mga bata, sa mga minor de edad, no, person under 18 na inaakusahan na nakagawa ng krimen. Ayan, no, alleged, accused, or adjudged to have committed an offense. 'Di ba sa mga adult offender, yung tinatawag nating suspect, 'di ba? Sa mga bata, hindi kasi natin pwede itawag yung sa kanila. It will create social stigma. That's why ang tawag sa mga bata, no, na maaaring nakagawa ng krimen ay CICL or child o kung marami children in conflict with the law. Okay? Dati, nung wala pang 9344 guys, ang tawag pa dyan sa mga yan, youthful offender. Pero hindi na siya ginagamit. Therefore, must not be used. Obsolete na yan eh. If the person who violated the law is already an adult, kapag ma-adult na siya, then that person is called offender. Itong salitang to, tatandaan nyo, hindi na ito ginagamit ngayon ha. Ang youthful offender, hindi na po yan ginagamit sa ating pag-aaral. Yan po ay pinalitan ng tinatawag na CICL. Kasi nga po, pag sinabi mong offender at kinabit mo sa bata, it will create stigma or label. Yan ang tinatanggal natin na dahil sa batang edad nila, hindi dapat sila mabigyan ng label as a criminal. Okay? Next, child at risk o tinatawag na CAR. Ano ba tong child at risk na to? Refers to a child who is vulnerable to and at the risk of committing criminal offense. So, unlike CICL na pinagbibintangang nakagawa na ng krimen, halimbawa, nahuli yung bata na dahil sa pagnanakaw, CICL yun. Itong child at risk, sila po ay at risk na gumawa ng krimen. Hindi pa sila nakagawa, pero at risk na sila na makagawa ng krimen. Ano-ano po ba yung mga child at risk? Unang-una, yung mga batang naaabuso. 'Di ba? Maaaring sexual, physical o psychological, kasama na rin ang economic. Kapag naaabuso ang bata, kino-consider yan as child at risk kasi pwedeng makagawa ng krimen yung mga yan eh. 'Di ba? For example, naaabuso silang physical, pwedeng gumanti yan. Siyempre, psychological, pwedeng saktan nila ang sarili nila because of that. Economic, dahil hindi sila nasusuportahan financially, pwedeng makagawa ng krimen, pwedeng ang magnakaw yan. Walang makain eh. 'Di ba? Kaya at risk ang mga batang yan. Ano pa? Yung mga batang inabandona o neglected. O pagkakaiba niyan, pag sinabi kasing abandon, wala nang nag-aalaga, inabandona. Palaboy-laboy sa kalsada, abandonadong bata yan. Pag sinabing neglected, ano ba yan? Napabayaan, maaaring nasa poder pa, ha? Nasa poder pa ng magulang, ngunit napapabayaan, malnourished. 'Di ba? Yung damit ay madumi. Yan, mga neglected yan eh, 'di ba? Hindi nag-aaral. So they are neglected. Kaya child at risk sila. Pwede silang makagawa ng krimen. Ano pa? Coming from a dysfunctional family. Matuturing din yan na child at risk out of school at yung mga street children. Yan po yung tinatawag na child at risk.
Okay? So ito pagkakaiba, tignan niyo yung picture. Ito po ay hiniram lang naman natin to. Itong picture na to para lang mas maunawaan natin kung anong pagkakaiba. Nasa kaliwa, child at risk. Nasa kabila, child in conflict with the law. So ano bang definition, child at risk? Batang posibleng magkasala o batang may paglabag sa ordinansa. Okay. So ito guys, no, nadagdag dun sa paliwanag natin kanina. Kasi kapag ikaw ay gumawa ng mga paglabag sa ordinansa, halimbawa curfew, 'di ba? Yung mga barangay local ordinances, yung mga ganyan, at nakalabag ka, hindi ka naman CICL. Kasi hindi naman yan yung pambansang batas natin eh. Hindi yung criminal law eh. 'Di ba? O crime, hindi naman crime yun, kundi ordinance lamang. Pagdating sa CICL, batang nagkasala sa batas na yan. Okay? Ibig sabihin, siya po ay nagkasala at kailangan siyang humarap sa ating justice system. Pero tatandaan natin, hindi po pupwedeng ang isang bata ay i-treat as an adult offender dahil sa kanyang status as a child, meron separate process na ginagawa ang gobyerno natin. Okay? Ano ang typical na profile ng child at risk? Yan nga po, naaabuso, napagsasamantalahan o napapabayaan, mga nanlilimos na lang, no? So, ano yung mga paglabag na ginagawa nila? Ayan, mga ordinance nga, mga nagra-rugby, palaboy-laboy, 'di ba? Paglabag sa pag-ordinansa, pag-iingay, pakikipag-away, paglabag sa curfew. O yun, 'di ba? Binanggit ko kanina, no? Now, ang CICL, ito na po yung mga pwedeng ginagawa nila. Mga krimen na ito, guys eh. Hindi na to basta-basta ordinance lang. Ano halimbawa nun pag nanakaw na, no? Pananakit, vandalismo, ha? Pagsira sa personal na ari-arian, kidnapping, rape, murder o pagpatay o homicide, no? Arson, paglabag sa Dangerous Drugs Act. No? Tungkulin ng pulis na dalhin ang bata sa social worker. So tatandaan, kapag na-report yan sa pulis o nasa custody ng pulis, dapat daw dalhin sa social worker. Ano tungkulin ngayon ng social worker? I-assess kung high risk ang batang nakalabag ng ordinansa gamit ang assessment tool na Child and Adolescent Needs and Strength o tinatawag nating CANS. Ngayon, kung ang ginawa na para sa mga batang 15 years old and 1 day pataas, i-assess kung siya ay may discernment. Tatandaan nyo, ang discernment assessment tool, yan ay ginagamit para malaman kung ang batang 15 pataas ay may discernment. Malaking bagay kasi na o kailangan kasi malaman kung may discernment ang bata. Kasi doon papasok yung process natin kung ano ang gagawin natin sa kanya. Magkaiba ang proseso ng may discernment at walang discernment. Ano ba yung discernment? Pag sinabing discernment, naiintindihan mo kung ano yung ginawa mo. 'Di ba? Naiintindihan mo na mali yan, pero ginawa mo pa rin. Yun yung tinatawag nating discernment. Ha? So para sa mga batang 15 years old pababa na hindi nakagawa ng seryoso o paulit-ulit na krimen, gumagamit naman ng assessment tool na dependent, abuse, neglected o abandoned o dana. Okay? Okay. Now, kanina yung salitang juvenile at delinquent, pinagsama na natin siya. Ano ba yung juvenile delinquent? Ito nga po ay yung mga minor. Tao na to, no? Juvenile delinquent to, a minor whose behavior has brought him into repeated conflict with the law, regardless whether he has been taken before a court and a judge a delinquent or one who has been committed an offense that violated and approved the norm of conduct and guilty of misdeed. Yan po yung iba't ibang definition no, ng juvenile delinquent. Pero para mas madaling maunawaan, ito po yung mga bata na nakakagawa
ng mga paglabag sa batas o kaya naman sa mga social norms. Okay? So we have different types of delinquent. Meron tayong occasional, maladjusted, and gang delinquent. Pag sinabi mong occasional, ito po yung mga delinquent na sumasali sa grupo. They participate in a group. Yan yung mga occasional delinquent, no? Meron silang tinatawag na subculture tulad na lang ng mga grupo-grupo o pagkakaibigan, no? Oh, maladjusted delinquent focus on personality naman rather than gang activity. Okay? Personality disturbance, ibig sabihin personally or internal ang kanyang problema. Okay? At gang delinquent commits the most serious infraction. So parang yung occasional, it is a one step higher itong gang delinquent. Bakit? Kasi hindi na lang siya basta subculture, you create crime, serious infraction because of joining such group. Okay? Now, what is juvenile delinquency? Kanina kasi juvenile delinquent, di ba, nabanggit na natin. Bata, juvenile delinquent. Ang juvenile delinquency naman, sabi ni Siegel, isang American criminologist, is the participation in illegal behavior by a minor who falls under a statutory age limit. So, halos ganun din, di ba? Nabanggit ko. Pag narinig niyo salitang statutory, ibig sabihin minor yan. Kumbaga, wala pa sa adult age kaya statutory. Di ba statutory rape, ibig sabihin pang-rape ng minor. So statutory, ganoon din yun, ha? Any actions committed or behavior demonstrated by a child and such behavior is against the law or against the rules of society. Diba? So yan po, no? Para mas madaling maintindihan, sa juvenile delinquency, pwedeng makagawa ng criminal offense na seryoso na dapat ah, malaman yung tinatawag na discernment. Kasi diyan papasok kung anong proseso ang susunod. At yung tinatawag nating mga status offense na mga paglabag lang yan sa paniniwala ng society o sa mga norms ng society tulad ng mga pagmumura, hindi pagpasok sa school. In short, hindi yan seryoso. Unlike itong criminal offense. Okay? Now, so status offense, tulad ng binanggit natin kanina, ito nga po yung hindi pagpasok sa school, pagmumura, paglalayas, pag-inom ng alak, no? Hindi pagsunod sa magulang, pagsali sa mga delinquent gang, yan po yung status offense na tinatawag. Okay? Okay, next, emancipation. So ano po ba yung tinatawag nating emancipation? So when we say emancipation, this is a term that we use to refer yung instance na freedom from parental authority upon the or reaching the age of majority, both over his person and property with the exception of the capacity to contract marriage. Emancipation is kalayaan eh. Ibig sabihin, yung parental authority ng magulang mo ay matatapos during emancipation. Ibig sabihin, yung mga karapatan mo sa sarili mo, magdesisyon para sa sarili mo o kaya naman property mo, 'di ba? O, pwede mo nang magawa because you are emancipated. Bibigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa, meron kang pera.
Dahil bata ka, syempre, hindi mo magagalaw yun. Nasa magulang mo pa lang. Pero upon reaching 18 years old, pwede mo na kunin yung pera mo, yung mana mo for example. Hindi na makokontrol hindi ka na pwede kontrolin ng magulang mo. Legally speaking, hindi naman ibig sabihin pagre-rebelde itong emancipation. Ibig sabihin lang, meron ka ng karapatang magpasya. Tatandaan nyo, meron ka ng karapatang magpasya para sa sarili mo. So yung parental authority ng magulang mo matatapos upon reaching the age of 18. Di ba? So, yaan po. Pero sabi dito, ang exception lang, yung capacity to contract marriage kasi 18 years old, kailangan, meron pa yung alam ko, meron pang kailangan kang ipapirma o ipakonsent sa magulang. Kasi marriage, no? Marriage kasi is lifetime eh. Kaya kahit 18 years old ka, lifetime ano yan eh. So, dapat ah, may something yan eh. Nakalimutan ko lang yung ano dyan, no? Kailangan ay meron muna parental consent, if I'm not mistaken, no? Kapag 18 years old ka at gusto mo na agad, no? Magpakasal. Okay? Now, community-based program, okay, ito po yung program na alternative sa pagkakakulong kasi nga bata yan eh. Hindi pwede pang ikulong yan. So, merong community-based program na ginagawa at yun po yung kadalasang tinatawag na intervention and diversion. Yan po yung mga programa na binibigay sa mga batang nakakagawa ng mali, no? As well as rehabilitation of CICL for reintegration into his or family and or community. Okay? Next, initial contact with the child. Ano po ba yung initial contact with the child? Pag sinabing initial contact with the child, arrest yan sa bata. Apprehension or taking into custody. Bawal kasi sabihin inaresto eh. Inaresto yung bata. 'Di ba? Yung term na nga ginagamit, rescue ang bata. Kasi minor eh. Kaya rescue yung ginagawa. Ngayon, kumbaga, kapag inaresto yan o apprehension, yung term na ginagamit natin sa pag-aaral natin ay initial contact. No? Saan ba nagkaroon ng initial contact? Ibig sabihin nun, saan ba inaresto yung bata? Kumbaga, iniba lang yung term. Kasi sabi ko nga yun ang ano kasi, interpretation ng batas natin na as much as possible, yung bata, wag mong i-consider yan na adult. Di ba? Youth detention home. Okay? So, dyan po muna dinadala yung mga bata na waiting for court disposition of their case or transfer to other agencies or jurisdiction. Kumbaga, hindi siya nga sabi ko nga hindi hinahalo sa mga adult offender yan eh. Meron silang separate facility. Youth detention home ang tawag doon. Okay? So, yan po, they provide short-term residential care for children in conflict with the law na who are awaiting for disposition of their cases. 'Di ba? So habang hinihintay nila kung ano ang mangyayari sa kanilang kaso, so diyan muna sila, youth detention home, okay? While pag sinabi mong youth rehabilitation center, ito na po yung nagbibigay na care, treatment, and rehabilitation services sa mga children in conflict with the law. Youth Rehabilitation Center. Kanina, detention facility lang, parang awaiting for trial. Kasi may mga instances guys na yung bata kasi dahil grave offense ang ginawa niya, may discernment, there is an instance na pwedeng magtuloy yung prosecution ng offense. So tatandaan natin yan. Mamaya mapag-aaralan naman natin yan eh. So, yan, pwedeng dalhin yan dito muna sa Youth Rehabilitation Center habang nakasuspend ang
kaso. Suspension ang sentensya. Dahil minor pa di ba? Alangan namang sentensyahan mo na. So, habang nakasuspend yan, dito muna sila sa Youth Rehabilitation Center. Okay? Traditional approaches in the study of juvenile delinquency. Okay? So, ano ba ang unang approach natin? The first approach is tinatawag na biogenic. So, when we say biogenic, it focus on the physical defects and biological causes within the individual himself. Halimbawa, a child develop an aggressive behavior caused by a brain injury or genetic disorder. So ito yung paliwanag na kaya ang bata nakagawa ng mali dahil nagkaroon siya ng problema sa utak o kaya baka namana niya naman. Biogenic 'yon, no? Biogenic. Pag sinabing psychogenic naman, focus to sa pag-explain na yung bata nakagawa ng krimen because of his mental and emotional factors, the way niyang mag-isip. Baka hindi niya naiintindihan yung mga bagay-bagay. O kaya because of his emotion, masyadong mataas ang kanyang emosyon nung panahong yun, kaya niya nagawa niya yung isang bagay na masama. So a child develop anxiety because of traumatic experiences such as being bullied at school. Ayun, example ng psychogenic, no? Oh. Dahil nabubuli pala siya, nagkaroon ngayon ng anxiety ang bata na hanggang pagtanda niya ay nadala niya. So psychogenic 'yon, no? And sociogenic sa kanyang environment. Yan po ang nag-i-influence daw sa kanyang behavior. So halimbawa, ang teenager, kaya siya na-involve sa krimen kasi lumaki siya sa isang neighborhood na mataas ang crime rate. At yung peer influence sa kanya ay negative. Okay? Next, theories. Okay? Pati sa juvenile may theory, no? Kasi ito nga yung mga explanation eh. Kasama pa rin to sa pag-aaral natin ng juvenile delinquency. Pero limited lang siya sa pag-explain doon sa mga kabataan. Okay? Or yung explanation niya ay para sa mga kabataan. So ano ba to? Unang theory, yung tinatawag nating choice theory. Ano ba yung salitang choice? Di ba pili? Pinili. Ang ibig sabihin lang nito, ang bata, pinili niya talaga o dinesisyonan niya ang paggawa ng mali. Okay? Based on classical school na free will. Di ba? Oh, based sa ating pag-aaral ng classical criminology, ng individuals ay merong free will. Di ba? Kinakalculate niya muna na kapag ginawa niya isang bagay, ay makikinabang siya. Di ba? Choice niya yan eh. So, hindi lang sa matanda, pati sa bata, yun ang paliwanag nitong choice theory na to, na ang bata, kaya siya gumawa ng krimen dahil ginusto niya yun. Di ba? Alam niya ang consequence. Halimbawa, panggagahasa. Ang isang minor de edad, ginahasa niya ang kaklase niya, it is his choice. Diba? Choice niya yun. Yun yung tinasasabi ng choice theory. Views that delinquent as a motivated. May motive eh. Kaya niya ginawa yung krimen eh. No? May motive siya sa paggawa ng o paglabag sa batas. Diba? Kasi nga, mas mataas yung benefit kesa dun sa threat during that time. Okay, next, biosocial or trait theories. Ano naman daw itong biosocial or trait theories, no? Argues kung kanina choice, gusto, pinili. Ang biosocial naman argues that criminal or deviant behavior is influenced by biological traits that interact with the social environment. Okay? So, ibig sabihin, eto daw, kaya daw nakagawa ng krimen yung isang tao, baka dahil
sa mga kinakain niya, baka sa chemicals na nalalanghap niya, baka sa utak niya may problema, 'di ba? O kaya naman sabi nga ayan no, genetics, baka genetics ang dahilan kaya siya nakagawa ng krimen. Okay? So yan po yung tatlo, the three sub-theories of biosocial trait is the biochemical, neurological, and genetic. So pag sinabi mong biochemical, oh, ang delinquency, ang crime and delinquency ay result daw ng diet. Di ba? Are you familiar with the term that you are what you eat? Kung ano kinakain mo, ikaw yun. Di ba? Nagiging ganon ang ugali mo. Di ba? So it is the result of diet. Vitamin intake, yung mga tinitake mo sa katawan mo, no? Hormonal imbalance. Oh, 'di ba? May hormonal imbalance ka and biological causes. Yun po yung biochemical. Kumbaga, yung mga nangyayari sa loob ng katawan natin, ito man ay ginusto mo dahil sa kagagawan mo o kaya naman hindi mo ginusto pero dahil nangyayari yan sa katawan mo, 'di ba? Oh, pwede kang ano, maging aggressive yung behavior mo o mag-iba yung behavior mo because of hormonal imbalance. Di ba? For example, sa mga kababaihan, di ba, yung bago kayong magkaroon ng monthly na dalaw, di ba, nagkakaroon kayo ng PMS or premenstrual, di ba? Yung premenstrual syndrome na tinatawag, o wherein nag-iiba pwedeng mag-iba yung emotion, di ba? Mag-iba yung behavior nyo, no? Because of the hormonal imbalance na nangyayari before kayong magkaroon, no? So, lahat ng yan, no, ay under biochemical. Next is neurological. Ano naman yun? So when we say neurological, crime and delinquency occur because the individual suffers from brain impairment. Merong problema sa pag-uutak ng tao. Di ba? Merong problema doon sa utak niya kaya wala siyang remorse. Yung bata nakakagawa ng crime, tinulak yung kalaro niya, umiyak ko, walang remorse. Hindi nagsisi. Baka merong brain impairment o brain problem. 'Di ba? Neurological 'yun, ha? At genetics. Inherited from parents. Kasi nga, yung paniniwala that even behavior can be inherited from parents. Kung ang biological traits ng tao pwedeng mamana, 'di ba? Sabi ng 'di ba may mga ganyan, no? Tignan mo yung anak mo, oh, kuwang-kuha yung toyo mo, 'di ba? Kuwang-kuha yung toyo ng nanay eh. Oh, napaka-moody din ng anak mo, oh, tampururo to, ayun. Genetics theory 'yun. Oh. Pag positive, sasabihin, no, akin yan. Naku, namana sa akin yan. Pag negative, namana sa asawa yan, no? So, yun po yung mga paliwanag, no, kung bakit nagkakaroon ng delinquency sa genetics point of view. Okay? And psychological theory. So, ano naman po ito? Views delinquency as a result of emotional and mental disturbance of the individual. It is a contemporary explanation of the psychogenic approach. And we have three theories of this. Ito po yun. Psychodynamic, behavioral, and cognitive. Okay, so ano po ba yung mga yan? Isa-isahin natin. So pag sinabi mong psychodynamic, it is the result of the imbalance of the three components of personality. So yung bata, nakakagawa siya ng delinquency dahil meron daw imbalance yung three components of personality. Sabi ni Sigmund Freud, si id, si ego, and si superego. Id stands for instinctual drives.
primitive drives natin yan, di ba? Ego is the reality principle, di ba? And the superego is the conscience, psychodynamic yan, guys, ha? Tatandaan natin. Second is behavioral. Individual learn by observing how people react to their behavior. Oh, yung bata, no? They learn by observing. Diba? Tama naman eh. Oh, ginagaya. Kaya kung ikaw palamura ka, may anak ka, mataas ang tendency magaya ng anak mo yung kasi nga yung mga bata, they observe yung behavior sa kanyang environment. Akala niya tama yun. Di ba? Oh, palamura ka. So, na-adapt niya yung behavior kasi nga, si Papa, si Tatay, nagmumura. Di ba? Oh. At cognitive. Delinquency is a result of the faulty perception. So, ito guys, cognitive, the way you understand things, yan yung cognitive eh. Cognitive point of view. Delinquency is a result of the faulty perception and analysis of data of an individual. If ang perception mo sa bagay, yung analysis mo sa isang bagay o pangyayari ay mali, 'di ba? Mataas ang tendency na makagawa ka talaga ng delinquent action lalo na ang mga kabataan eh. 'Di ba? Kasi ang mga juveniles hindi pa talaga fully develop yung utak niyan. 'Di ba? Kaya nga meron pang kailangan i-check muna natin kung may discernment 'di ba? Titignan muna kung may discernment yung bata. Ibig sabihin, naiintindihan mo ba yung ginawa mong mali? Kasi kung naiintindihan mo, kailangan merong consequence yung ginawa mo. Kung hindi mo naiintindihan, meron tayong programa naman para hindi mo na ulitin, di ba? So that is cognitive, no? Oh. Next, sociological. Views delinquency as a product of the different social factors and dynamics. Ibig sabihin, hindi naman namana, walang problema sa utak. Naintindihan niya naman, di ba? Pero because of his society, his neighborhood, his environment, ang bata ay po pwedeng makagawa ng hindi maganda. Okay? So, yan po yung apat na sub-theory, sociological theories. Social structure sa taas, social process sa kaliwa, sa kanan, social reaction, and social control. Yan po yung apat na uri ng sociological theories. So, pag sinabi mong social structure theories, it holds that delinquency is a function of a person's place in the economic structure. Diba? Social structure, halimbawa, saan ka ba lumaki? Saan ka ba nakatira? Diba? Merong bang frustration sa goals and means mo? Diba? Kaya ka ba pumasok sa subculture because of that? Kaya ba gumawa ka ng delinquent action because of that? Yan yung social structure. Diba? For example, social disorganization, nakatira ka sa magulong lipunan, magulong neighborhood. Mataas ang tendency na yung anak mo, hindi mo naman 100% yan nababantayan. Pag yan ay lumaki-laki, maging bata, maging binatilyo, dalagita, at doon ka pa rin nakatira, mataas ang tendency o possibility. Hindi naman natin sinabing 100% na magiging koloko yung anak mo. 'Di ba? Pero mataas ang tendency kasi nga napakalapit Andun yung paglabas mo andun na, sasali ka na lang kumbaga yung kaguluhan 'Di ba? Hindi ka mas sumali, maging biktima ka naman, 'di ba? Dahil magulo nga doon. Oh. Next is yung tinatawag nating strain, yung frustration. Goals and means, hindi mo maabot
Di ba? Nagsusumikap ka eh. Nag-aaral ka, kaya lang, lagi kayong kinakapos. Di ba? Laging walang pambayad eh. Napuro-frustrate ka ngayon. Di ba? Kaya pwedeng mag-decide ka ng delinquent action eh. Wala talaga akong pambayad sa tuition fee. Paano kayang gagawin ko? Di ba? Nakita mo yung kaklase mo, bubugoy-bugoy, ang daming pera. O pre, paano ba yan? Sama mo naman ako. Ayun, illegal pala. Illegal ang ginagawa, no? Nang i-scam. Nang i-scam pala, nang i-scam. Strain theory, no? And cultural deviance, yan yung nagke-create guys ng subculture, ha? Cultural deviance creating subculture. So, di ba? Ibig sabihin, hindi ka makasabay dun sa kultura na yan, gumawa ka na lang ng sarili mong kultura, subculture. Di ba? Social process. Ano ba yung social process na yan? Di ba? Para sa social process, because ang delinquency ay nakukuha daw faulty socialization or upbringing, maling pagpapalaki. Excuse me. For example, the differential association. Sa differential association theory, guys, 'di ba? Yung mga tao na nakakasama mo lagi, 'di ba? Socialization, nakaka-socialize. Mataas ang tendency ma-adapt mo yung behavior nila, eh. 'Di ba? 'Di ba may kasabihan nga na tell me who are your friends and I will tell you who you are. Because if you will continue to associate yourself, no, if you will continue to associate yourself with those kinds of people, 'di ba? Mataas ang tendency na anong mangyari na ma-adapt mo yung ganong behavior. Okay. Next, yung differential reinforcement. So pag sinabi mo kasi guys ng differential reinforcement, no, nakapokus yan dun sa positive and negative reinforcement na binibigay ng tao sa bata. Minsan 'di ba kahit mali ginawa ng bata kung positive yung rene-reinforce mo eh, 'di ba? De, okay lang 'yan, makipagsuntukan ka, 'di ba? Lalaki ka eh. De, okay lang 'yan. Hindi mo sinoli yung sukle, okay lang 'yan, mayaman naman 'yun eh. So, kung negative yung negative yung ginawa ng bata, pero positive ang rene-reinforce mo, ang bata paniniwalaan 'yan lalo na yung nagre-reinforce malapit sa kanya, 'di ba? Okay lang 'yan, pre. Okay lang gawin mo 'yun. Pero kung 'yan negative ginawa ng bata, negative yung reinforce mo, 'di ba? Kahit papaano 'di ba? Maitutuwid mo yung mali ng bata. Differential reinforcement 'yon, no? So positive and negative reinforcement. Kasi kapag maganda yung ginawa ng bata, 'di ba? Ano ginagawa? O, di ba, yung anak ko kapag di ba, sinabi ko, o pagbalik ko ha, isulat mo yung pangalan mo ha. O, sige, pag sinulat mo, bibili tayo ng ganito, ganyan. Yun yung positive reinforcement di ba? Pina-positive, kumbaga, reward yung binibigay mo kapag maganda yung ginawa. Ngayon, pag nagkamali naman, negative punishment, bigyan mo. Di ba? Oh, para alam niya na mali pala yun. Hindi ko dapat gawin yun. Di ba? Mapaparusahan ako. So, ganun yung sa bata. Positive and negative reinforcement. No? And neutralization. Pag ang neutralization kasi guys, you are trying to rationalize or explain why did you did it. Diba? And bakit hindi ka kailangan maparusahan? Nino-neutralize mo yung ginawa mo di ba? Hindi kasi, kaya ako lang naman kinuha yan, ma'am, kasi nakabukas yung niya, nakabukas yung bag niya, kaya ako kinuha. Oh. Mali yun 'di ba? Yung pagnanakaw. Pero you are trying to justify yung ginawa mo. And that is neutralization. No? Next is social reaction, guys. So what is social reaction? So when we say social reaction,
no? Ang delinquent acts and criminality, product daw yan ng reaction ng community or ng society because of stigma and labeling. Dahil pinapangalanan mo, tinatawag mo siya sa ganito, eh, pwede niya talagang internalize yan eh. Linilabel mo siya eh. Di ba? States that people become criminal when significant members of society label them as such. And they accept those label as a personal identity. Ah, di ba? So ito, siguro yung iba manipis para sa kanila yung ganito. Pero may pagkakataon na ganyan eh. 'Di ba? Halimbawa, yung mga tambay na bata, 'di ba? Oh, ano, magnanakaw na naman kayo. Tatambay-tambay o magbabanda. Oy, hindi naman po namin ginagawa 'yan. Nandito lang kami nagkukwentuhan. Kayo yung nagsulat diyan eh. Kayo yung mga ano, mga pasaway kayo ng lipunan. So, if the reaction, the stigma or yung labeling andun, kahit di naman nila ginagawa yun eh. They can what? Accept those label eh. Ay, gano'n naman din palang tingin sa akin dito sa lipunan ko eh. Gagawin ko na rin. Di ba? Yun yung labeling o social reaction. Okay? Sa bata. At social control. Ano po ba yung social control? Pag sinabi mong social control, it means that everybody has a potential to become criminal. Pero nakokontrol siya ng band sa society. Halimbawa, yung bata, lahat naman ng bata pwedeng magsira ulo eh, pwedeng mga kriminal eh, pwedeng mga ano eh, tolonggis talaga eh. Pero because meron siyang bond, 'di ba? May bond siya sa family. Matibay yung bond niya sa family, no? Yung nanay, tatay niya nandiyan para sa kanya. Yung bond niya sa mga friends niya, matitino naman friends niya, 'di ba? Oh, maayos naman eh. Yung school niya, may bond siya, eh, maaring iwas sa delinquent action. Pero kung mahina ang band niya, limbawa, family na lang eh. 'Di ba? Family is the basic component of the society, basic unit 'yan. Kung diyan pa lang hindi na napapatino ang bata, huwag kayo umasa na sa school titino 'yan. Ha? Oh, 'di ba? Andun yung disiplina sa bahay eh. Hindi naman kaya yan ng teacher na within 1.5 hours, 3 hours, titino yung anak nyo. Hindi po pwede yun. 'Di ba? Nandun sa magulang. Kung ang magulang, kung ang family, 'di ba, naga-guide nila ng maayos yung mga anak nila, yung bond ay nandun, talagang makakaiwas ang bata. Reinforcement na lang yung sa school. 'Di ba? Reinforcement na lang. Hindi naman 'yan laging yung teacher nila 3 hours lang nila nakikita. 'Di ba? 1.5. Mas marami ng oras yung friends, 'di ba? Baka yung friends na dahilan ba't nagiging delinquent yung mga 'yan, 'di ba? Oh. Okay? And containment 'yan, yung internal and external 'yan, guys eh. Minsan 'yan yung kumokontrol sa atin, 'di ba? Internal. 'Di ba? May gagawin kang mali, naku, wag teka nga. Mali yun eh, di ba? Baka ganito ang mangyari sa akin, di ako makagraduate eh. Containment yun. Pero yung external naman, yung ibang tao, di ba? Ayoko maano, ayokong tag dito. Ayoko ma-disappoint si mami, si daddy, si papa, si mama. Naku, ang hirap-hirap na ng buhay. Di ba? Ayoko ma-disappoint. Outer containment yun. Eh, paano nga kung mahina yung outer containment mo eh? Kasi nga yung pamilya mo, hindi ka, na ano, yung mga kaibigan mo, pasaway din, di ba? Oh, yung mga teacher mo, wala din pakialam sa'yo. So, yung containment na yun, walang bearing yun. Gagawa't gagawa ka ng krimen. Okay? Now, let's proceed with the next factor. Contributory factor, no, sa juvenile delinquency. Yon, family, oh. Nakakasabi ko lang kanina. Family is the first and most basic institution of society.
responsible for developing a child's potential in all aspects. Sila talaga eh. 'Di ba? Oh, bago isisi sa iba, sa pamilya muna talaga eh. 'Di ba? Hindi sa pagsisisi kung ba't naging gano'n. Pero sila ang first line of defense para hindi maging pasaway ang kabataan. Pamilya talaga. Considered to be the biggest contributory factor, 'di ba? Sa juvenile delinquency. Okay? We have three types of nuclear family, no? Of family. The first is nuclear family, composed of father, mother, children, extended, nadagdagan ng relatives, no? Halimbawa, sa bahay nyo, nakatira din yung lolo-lola nyo, tito-tita nyo, pinsan, no? Yung mga ganyan. Extended yun. At pag sinabing conjugal, wala pa kayong anak, di ba? Yun. So, yan yung three types of basic types of family. Now, parenting style is also included in our study. Kasi ang parenting style, mahalaga din yan. 'Di ba? Kahit nabuo pamilya mo, kung yung parenting style mo naman, hindi effective sa anak mo, baka maging pasaway pa rin yung bata. Tignan natin, no? First is authoritative. Ano po ba yung authoritative parenting? Parents who encourages independence. Di ba? Ma, paano ba to? Sige, gawin mo lang. Tinuro ko na nakaraan yan eh. Di ba? Kapag nagkamali, didisiplinahin. Di ba? And maintain open dialogue. Nag-uusap, parents. Di ba? Parents, remember na hindi natin barkada yung mga anak natin. No? We are here to guide them. 'Di ba? To discipline them kapag nagkamali. Hindi yan barkada, 'di ba? Oh. Authoritarian. Ano naman yung authoritarian? Ito naman puro standard naman 'to. Restrictive controlling 'to, no? Authoritarian parenting. Alas 9, andito ka na. Yes, sir. 'Di ba? Akala mo nasa police academy kayo eh. Military kayo eh. Oh, hindi ka pwedeng mag-HRM ha, hindi ka pwedeng mag-IT. Yun po gusto ko eh, hindi pwede. Mag-criminology ka kasi ikaw ang susunod sa yapa ko. Authoritarian yun, guys. May mga ganyan pa kayong na experience, no? Authoritarian pala yun, no? So, bawat isa diyan, guys, may positive, negative, kayo na syempre magkaano diyan. Dinidefine ko lang, no? Authoritative, authoritarian, di ba? Indulgent, eto naman. Responsive, warm, and nurturing. Uses punishment, inconsistent. Kumbaga, ito yung chill lang na parents eh, di ba? Minsan paparusahan ka, minsan hindi. Warm and nurturing eh, di ba? Affectionate to mga parents na to. Di ba? Nagpaparusa pero sabi nga dito, inconsistent unlike yung kanina eh, di ba? Pag talagang pasaway ka, makakatikim ka talaga eh. 'Di ba? Etong indulgent, medyo chill lang na parents. 'Di ba? Yung ibang gagawin naman, aabusuhin naman. Okay lang, pumayag si mami. Pumayag si daddy eh. 'Di ba? Okay lang. Ha? Aabusuhin naman, no? Ano pa? Neglectful. Ano yung neglectful naman? Little warmth and nurturance. Undemanding. Neglect nga eh, ba't i-demand ka pa, di ba? Nineglect ka nga, di ka nga pinapansin sa inyo eh, di ba? May anak pala kami. Criminology, graduating. Neglectful eh, di ba? Set few limits and provides little supervision. Neglectful. So, bawat isa dyan, guys, ito yung katangian. Pwedeng may positive at negative. Halimbawa, neglectful, di ba? Yan yung pinaka-negative siguro makikita nyo. Pero hindi naman ibig sabihin na ang kakalabasan yan sa bata is always negative eh. May mga instances na yung neglectful parent, nakaka-raise pa ng ano eh, di ba? Ng batang nagpursige, di ba? Na naging
nagsumikap. 'Di ba may mga ganyan eh. Hindi wala naman kasi guys na 100%, 'di ba? Kumbaga, there are still possibilities, 'di ba? Halimbawa, itong ah authoritative, 'di ba? Oh, who parents who encourage independence, pero yung anak nila naging dependent pa rin sa kanila, 'di ba? So, ito, mga style na 'to, ito lang yung iba't ibang ginagamit, no? Iba't ibang ginagamit ng mga magulang. Okay. Factors in the home life that may cause delinquency. Okay, broken home, may namatay, o kaya naman separation, number two. Ayun. Naghiwalay sa makabilang bahay. Si daddy wala na dito ah. So makabilang bahay pala, no? May bago. May bravo si daddy. Di ba? Number three, single parent. Ayun, no? Single parent si mami, single parent si daddy, no? Dahil namatay. May namatay asawa o kaya OFW. Di ba? Single parent, abandonment. Di ba? Yung mga ganyan. Guys, ah just to ano no, ito ay it can cause delinquency. Hindi na 100%. Baka sabihin nyo, ba't kami naman sir, broken family pero successful naman yung kuya ko, ate ko. Oo nga eh. Kaya nga factors lang to na pwedeng maging sanhi. Sabi ko nga, wala namang 100%. 'Di ba? Ayon lang sa pag-aaral, ito yung mga pwedeng maging dahilan. Okay, ano pa? Dysfunctional dahil yung isang magulang may kinakasama na, addiction, o yan, addict sa scatter, 'di ba? Ipang ipang tatanghalian niyo sana pinang-scatter pa ni daddy, no? Ayun, sa hangin kayo, tubig-tubig lang kayo ngayon. Water therapy, 'di ba? Water therapy kayo ngayong tanghali because of this, no? Gambling, no? Alcohol, pinambili pa ng alak yung para sa pagkain. Drugs, na. Ayun. Okay? Being involved in criminal activities, no? Dysfunctional family, walang pagmamahal, may domestic violence, pananakit, kahirapan, dahil sa sakit, at yung disiplina na binibigay ng parents. 'Di ba? Yung disiplina na binibigay ng parents, no? Isa din 'yan sa pwedeng maging factor, 'di ba? Kaya sabi nga, yung mga bata daw, bata pa lang may prat na eh, no? Kasi nagpapaluan eh. Bata pa lang, kasali na kami sa prat sir eh. Bakit? Kasi pag nagkakamali ako, pinapalo na ako sa puwet eh. 'Di ba? Yung mga disiplina na, nasa inyo naman, no? Kung yaan is proper or improper, pero ang physical abuse kasi, no? Pwedeng ano yan eh, it can cause child, ano na eh, 'di ba? Abuse, no? Tatandaan niyo yan, ha? Okay. Next, school. Ayun. Nasisi. Teacher kasi hindi tinuruan yung ano eh, bata kaya makulit eh, di nag-helmet eh. 'Di ba? Di nila alam eh, nakailang saway na paalala na kami diyan, 'di ba? Considered as second home ng bata ang school. Ang teacher second parent, no? Oh. So tatandaan nyo, ang tawag dyan ay special parental authority. Kasi parental authority, jointly exercise yan ng nanay at tatay. Pero kami sa school, ang meron kami is special parental authority o tinatawag na in loco parentis. Kapag may pasok, kapag nasa school ang bata, kung ano mangyari dyan, meron kaming authority dyan. Actually, pati responsibility kasama na dyan. Hindi lang special parental authority. Di ba kaya yung iba, lalo na pag minor de edad, bawal lumabas ng school kasi pag may nangyari dyan, pananagutan pa yan ng school, pananagutan pa ng parent, ay ng teacher. Hmm. Instances of deviant conduct attributed to school
inadequacy, failure of teacher to detect and address problem. Ayun. Hindi nalaman eh, 'di ba? May problema pala oh. Si teacher hindi inalam eh. Inalam mo teacher ha, may problema yung estudyante mo eh, 'di ba? Oh, hindi na report. Pero sa college hindi na masyado 'yun eh. Sa ano yan siguro basic education, 'di ba? Oh, poor academic atmosphere. Nako, hindi maayos yung turo eh, 'di ba? Hindi maayos yung school. Membership in school gang. Nako po, sumali sa mga gang, sa mga prating gutom na, no? Or development of friendship with the wrong crowd. Yan mga nangyari sa school eh. Lack of facility. Ayun, walang paglibangan eh. 'Di ba? Lack of facility for curricular and extracurricular activity. Failure of teacher in character development of the student. Nako, kasalanan pa na. Kasalanan nyo to, teacher ha. Hindi bumait yung bata. Yan, may kasalanan kayo. Okay, environment. The culture, norms, and behavior of child surrounding may very well influence upbringing. Yung environment niya, di ba? Kanina, di ba, napag-aralan natin yung sociological theories, di ba? Environment. So yan, yung environment, malaki factor din talaga yan sa delinquency ng bata. No? It includes neighborhood, di ba? At yung mga tao na nandun nakatira malapit sa inyo. Di ba? It includes different agencies addressing social problem concerning children, the laws being created to promote child welfare. No? Yan po, no? Kasama yan, yung neighborhood. Some negative behavior brought about by environment influence. Rampant drug addiction. Ayun. Di ba? Mga nagchuchongke, nagsashabu, no? Negative, no? Behavior about by environmental influence, di ba? Sa lugar nyo, ang daming nagda-drugs, nagbebentahan. Di ba? Vices such as gambling, mga nag-i-scatter bata pa marunong na mag-scatter eh. Drinking, alcoholic dati nung pandemic, di ba? Sipin mo pandemic na naghihikaos na buong Pilipino. Nauso pa yung talpakan eh. Ito, iba talaga Pinoy eh, no? Kakaiba ka Pinoy, di ba? Nakakuha pa magsugal eh, no? Gambling. Oh. Ano pa? Association with criminal, too much exposure to sex, violence. So, yan. Television. Ayun. Mass media and the internet. Mass media and the internet. The most controversial factor that is being blamed by society is what become culture of mass media today. Dati kasi, di ba? Ang tawag pa sa porn nun, bold eh. Di ba? O, talaga maghahanap ka pa na bold. Ngayon eh, di ba? Free in the use, with the use of internet lang. Di ba? Dati tinatago, ngayon pinagmamalaki na eh. Di ba? Sa mass media, oh. The prevalence of sex and violence in movies, yan, pati yung pinanonood daw, contributed to the blurring of the lines between what is acceptable and what is not acceptable. So kaya nga 'di ba meron tayong tinatag na mga parental guidance, 'di ba? Ibig sabihin, pag pinanood 'yon, dapat lalo na ng minor de edad, dapat merong kasamang kahit nga hindi parents matured enough para mag-explain doon no? Mali yan napapanood mo lang yan. Mali yan. So mass media, no? And internet pati yung internet, social media naman yun, mga Facebook, no? Madami na dito sa Facebook eh. Di ba? Telegram, nako, yan May mga Telegram yung mga
Mga cellphone nyo. Parents, kung nakikinig kayo, yung mga student natin, pakicheck kung may Telegram, ha? Oh. So yung Telegram, no, pinag-aaralan ng iban sa Pilipinas. Dahil puro kasalanan ang laman yan eh. Di ba? Puro kasalanan. Oh, ayun eh. Di ba? So, very prevalent ang sex and violence sa with the use of mass media and the internet nowadays. So, isa yan sa factor kung bakit daw, sa pag-aaral natin, nagkakaroon ng delinquency. No? Unlimited unlimited access to anything imaginable. Studies also reveal that violence in movies, television, even video and computer games, pati pala yung mga linalaro nyo, result in aggression in males. Oh, ayun ha. Okay? Legal aspect of juvenile delinquency. Okay. The Parents Patriae Doctrine. Okay, ano po ba to? Ano naman to? No? Pag sinabing Parents Patriae or parent of the country, it is the role of the state as sovereign and guardian person under legal disability. The power of the state to intervene on behalf of the elderly, disabled at ng bata. That's why we have the Department of Social Welfare and Development, DSWD, di ba? Merong ganyan kasi nga sila yung nag-i-intervene eh. Halimbawa, binubugbog ng magulang yung anak. Pwede kunin ng DSWD yan kasi baka mapatay nyo eh. Di ba? Makakasuhan yung magulang. Juvenile court, other countries. A court that has original jurisdiction over person defined by statute as juveniles. Pero sa Pilipinas, ang tawag dyan, family court. The court designated to hear cases involving children. Okay? Okay. So, PD 603, the Child and Youth Welfare Code. Approved noong December 10, 1974 at ito ay applied to person under 18. So, para sa mga minor itong batas na to. No? PD 603, panahon pa to ni President Ferdinand Marcos Sr., yung tatay ni Bongbong, no? Panahon niya pa yan. Pag nakita niya yung mga PD, Presidential Decree, no? Panahon pa niya yan. Ano ba linalaman ng 603? So ito, tignan natin. Dinefine dyan what is parental authority, no? Patria potestas. The sum total of the right of the parents over the person and property of their child. Ibig sabihin, ang karapatan niyan sa anak ay nasa magulang. Hindi dun sa nagpalaki, hindi dun sa lola, sa lolo, kundi sa magulang. Yan po yung tinatawag nating parental authority. So tatandaan, the exercise of which has no distinction between a legitimate and illegitimate child. No, basta kung sino yung magulang, yung po yung tinatawag nating merong parental authority. So the father and mother shall exercise jointly. Basta sila po ay kasal. So tatandaan natin yan ha. Meron tayong joint parental authority kapag kasal at ang desisyon ng tatay ang mangingibabaw dyan. In case of death, either parent, the surviving parent shall have sole parental authority. In case of disagreement, no, si tatay ang magde-decide. Now, kailan mate-terminate ang parental authority? Tatlong pagkakataon. Kapag pinaampon ang bata, kapag nag-appoint ng guardian ang family court, at kapag na-declare na abandonado na ang bata, pwedeng ma-terminate ang parental authority. Now, kailan naman pwedeng masuspend? So, ano pagkakaiba nun? Terminate, wala na talaga eh. Suspend, pwedeng bumalik. Okay? Paano yon? Conviction of a parent of a crime, which carries with the penalty of civil interdiction.
May mga crime kasi na mayroong kasamang penalty na civil interdiction in which ang effect niyan, mawawalan ng parental authority ang magulang dun sa anak nila. Kukunin ng DSWD yun eh. Treating the child with excessive harshness and cruelty, pinagmamalupitan mo. Pero sabi ko, ayan, no, suspension pa lang eh. Giving corruptive orders or counsel, compelling the child to be, oh, subjecting the child to be subject to acts of lasciviousness. So ito guys, pwede pa tong bumalik. Pwede pang maibalik yan. At court decision po ang magbabalik dyan, hindi yung bata, hindi yung magulang, no? Substitute. Eto naman. Ano naman yun? EO 209 stated that in case of absence of death of parents o kaya naman unsuitability, pwede magkaroon ng substitute. Sino yung magsa-substitute? Sino-sino? Grandparent? Oldest brother or sister over 21? Yan po yung pwedeng mag-substitute. Okay? Kasi po, halimbawa, 'di ba, knock on wood, mawala yung parents at bata pa. Ang grandparent po, yung pwedeng tumayong magulang, 'di ba? Legally speaking, no? Pero kung nakita na walang kakayahan yung grandparent, pwede kunin pa rin ng DSWD yun, 'di ba? Special Parental Authority, nabanggit ko kanina to, no? Makikita din kasi yan sa pag-aaral natin kanina. Yan po ay nasa teacher in loco parentis. Parental responsibility, ito naman po yung duties and obligation ng parents sa kanilang mga anak. Tatandaan, if the parents are not married, na kanino ang parental authority? Nasa nanay. 'Di ba? Nasa nanay ang parental authority. Liabilities of parents. Meron liability dahil sila yung magbabayad dun sa nagawa ng kanilang anak. Yung kanilang damage or injury na ginawa ng anak nila, 'di ba? Halimbawa, nakabasag yung anak mo, nakasira ng salamin, nakasira ng ganito. So, siyempre wala namang kakayanin bata, di ba? Wala namang kakayanin makabayad yan. Liability ng parents yun, magbabayad sila. Reparation, restitution, di ba? May mga ganyan sa RPC natin. Legal custody. In case of separation of parents, no child under 7 shall be separated from his mother unless the court decide otherwise. So, tatanda na, walang bata under 7 ang pwedeng ihiwalay sa nanay. Tatandaan natin yan, ha? Commencement, eto. Kailan ba masasabing may civil personality na ang tao? Ha? Meron siyang karapatan. Pag sinabing civil personality, number 1, karapatan niya ng mabuhay eh. Kailan ba? Sa Pilipinas kasi, ang karapatan na yan, the moment of conception, kasi bawal ang, bawal ang, tag dito, expulsion ng fetus. Nakakalimutan ko na tuloy. Di ba? Bawal yun eh. Abortion. Yun, abortion. Bawal ang abortion. Expulsion of fetus. Bawal yun. Kaya, ang karapatan mabuhay ng bata, the moment pa lang na mag-conceive yung magulang o yung nanay. Ang conception, tinatawag din yung fertilization. Yan yung nangyayari after magkaroon ng coitus o intercourse. Di ba? After nyan, bibilang ka 24, 48, 72 hours. Yun yung period of conception or fertilization. Kapag nahanap na ni sperm si egg cell at nagsama na sila, nabuo ka na, civil personality na yun. Hindi ka na pwedeng patayin doon. Di ba? Bawal na, bawal, bawal. May karapatan ka na. Yan, no? Oh. Right to be born.
Right to live. Di ba? Civil personality. Conception, ayan po yun. No? The start of life, the union of sperm and egg cell, called the process of fertilization. No? Yun po yung conception. No? Tinatawag din fertilization. Now, sabi ko nga kanina, abortion is illegal in the Philippines. Constitutionally, it is prohibited by 1987 Constitution. Article 2, Section 12 states that the state shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Di ba? Napakalinaw. Conception. Ibig sabihin, from the start of conceiving, meron ka ng karapatang mabuhay. And ang abortion, prohibited yan, Articles 256 to 259. Maraming klase yan, di ba? Yung abortion practiced by the physician, abortion practiced by the woman himself or the parents, intentional, unintentional. Yan yung mga klase ng abortion eh. Di ba? Sa Pilipinas. Okay, categories of children. Kailangan din natin malaman to, no? Ano ba yung mga iba't ibang uri ng bata? Unang-una is dependent. Pag sinabing dependent, one who is without, walang parent, walang guardian, no? Oh. O kung meron mang parent o guardian pero desire to be relieved of his care and custody, dependent upon public support. Yan yung mga nasa ampunan. Yung pinaampun kasi hindi kaya eh, hindi kaya ng magulang eh. Diba? Dependent child yun. Abandon. A child who has no proper parental care or guardianship. A foundling or one who has been deserted. 3 months, guys, no? 3 continuous months. And has been declared as such by the National Authority for Child Care as amended by 11642. 3 months, no? 3 months yan. Pag iniwan ng magulang yan, no? Within 3 months, 90 days, no? Abandon child yan. Okay? I-declare na yan ng NAAC as abandoned. Yan yung pwede, available for foundling yan eh. Ampon, papaampon. Neglected, ito nga po yung pinapabayaan. Neglected eh, di ba? For a continuous of, ilang months yan? 3 months. Neglect is or can be in a form of two, physical and emotional. Di ba? Physical, di ka pinapakain, di kayo kumakain ng 3 times a day. Isang beses lang. Di ba? Emotional, minamaltrato. So, kasama yun sa neglect. Okay? Mentally retarded. Ito yung may problema sa ano, no? Kumbaga yung utak nila may retardation. Hindi niya kaya i-manage his own affairs. Ibig sabihin, yung retardation kasi guys, yung ano eh, yung pag-iisip niya hindi ano eh balance dun sa kanyang edad eh. May retardation, 'di ba? Retarded, no? Okay, physically handicapped, yung may kapansanan, crippled, deaf, mute, blind, yung mga ganyan, no? Emotionally disturbed, yung merong mga problema sa emosyon, may mga anxiety problems, 'di ba? Yan, mga emotionally disturbed. Mentally ill, ito, may problema sa pag-iisip, 'di ba? Kailangan ng professional help or hospitalization. Now, etong mga batang to, tinatawag na silang special children or children with special needs. Okay, so tatandaan nyo special child or special children or children with special needs, yung mga ganyan. Ngayon, yung merong mga physically handicapped, tinatawag na yan na people with disability. Okay? Next is adoption. So tatandaan, ang adoption, juridical yan, hindi yan yung verbal lang ha.
Mutual agreement lang, mare. Manganganak ako, ampunin mo na lang. O sige, di ganon. Tatandaan that adoption is a juridical act creates between two persons a relationship similar to which result from legitimate paternity and filiation. So tatandaan ang adoption dito sa Pilipinas, bukod nga sa juridical act, ang effect niyan ay legitimacy. Magiging legitimate ka. Diba? Oh, aliba, inampung ka ng bilyonaryo. Oh, magiging legitimate ka na, kumbaga yung una-una, apelido mo, magiging gano'n. 'Di ba? Siyempre alagaan ka naman nun dahil bata ka pa. O magiging legitimate ka, no? Now, ano yung filiation? Pag sinabing filiation, the status of the child in relation to the father or mother, no? Pag sabi paternity, father sa kanyang anak. Maternity, civil status ng nanay sa kanyang anak. Ang filiation na tatandaan, bata sa kanyang magulang, 'di ba? Filiation ang tawag po. Now, ano ang epekto ng adoption? Unang-una, parental authority. Kapag pina-adopt yan, kahit na biological parent ka, mawawalan ka na ng parental authority sa anak mo. Mapupunta na yan sa mga legal adopters. Next, legitimacy. Magiging legal child na siya. At kung ano yung karapatan ng anak talaga nila, natural child, ay gano'n na rin po sa isang adopted child. At succession. Meron na siyang karapatang mag-inherit dahil siya po ay legal child na. Also, the adopter shall be legal beneficiary. Ayun, no? Of their adoptees until such time that the latter shall have his or own family. Rescission. Ito, tatandaan nyo ha. Sir, ano yung rescission? Pag sinabing rescission, cancellation yan. Cancellation of adoption. Kasi sabi ko nga, ang court ang nagdi-decide, 'di ba? Kung ikaw bata ay maaampon, pero court din ba ang nagre-resist ng adoption? Hindi. Ang tanging ang tanging ano diyan ay kung yung bata mag-file na ng petition. Doon pa lang pwedeng magkaroon ng rescission. 'Di ba? Bakit? Kasi po yung nag-ampon po sa akin sinasaktan ako eh. 'Di ba? O kaya po inabandon na ako. Yun po yung tinatawag na rescission of adoption. Take note that adoption is being done for the best interest of the child. Hindi po sa adopters. Tatandaan, kaya po may adoption sa Pilipinas hindi dahil sa mga gustong magkaanak, kundi dahil po sa bata. Kaya po ang court tinitignan niyan kung suitable yung bata sa'yo. 'Di ba? Kasi kahit na sabihin mong may pera ka, kaya mong buhayin yung bata, pero kung hindi naman best interest ng bata ang makikita sa'yo, ba't ka mag-a-adapt? Pwedeng hindi ka pagbigyan ng court. Okay? Now, sabi ko nga kanina, yung inabandon na, sir, pwede yun, pwedeng ipaampon yun eh. Di ba? Yung po yung tinatawag na foundling. A deserted or abandoned child or infant with unknown facts of birth and parentage. Ito yung mga hindi kilala. Di ba? Walang papel, walang birth certificate, di kilala yung magulang. Deserted na, no? Deserted foundling. Shall also include those who have been duly registered as a foundling during her or his infant childhood but have reached the age of majority without benefiting from adoption. Kasama pa pala yun, no? Kahit na na-reach na age of majority, no? Pero hindi siya na ampon, no? Yan pa rin yung term na ginagamit. Now, marital children.
Ito na yung term na ginagamit natin sa mga legitimate children or legitimate child. Marital na. Ibig sabihin yan, those born to married parents. No? Kung yung nanay-tatay nyo, no? Kasi minsan kasi mali yung interpretation ng pag illegitimate child anak sa iba eh. 'Di ba? Ibig sabihin lang noon, born outside wedlock. Ibig sabihin, hindi pa kasal yung nanay at tatay nyo. Oh. Kaya illegitimate. Ito, legitimate o marital, pakasal si mami at daddy, tsaka linabas. Ang non-marital or illegitimate, born to parents not married. Yan, kaya na illegitimate. Okay? Important provisions of RA 7610. So the Special Protection of Children Against Child Abuse or Anti-Child Abuse Law. Ito po yung RA 7610. Ha? So kailan to na-approve? June 1992. This law is commonly referred to as the Anti-Child Abuse Act. Okay? So dito guys, tignan nyo to ha. Mas lumawak yung interpretation ng batas dito. Sabi sa 7610, ang child, dalawa po ang interpretation sa batas. Ang child number 1 is yung mga batang below 18. Kilala na natin yan. Nabanggit na natin kanina yan. Juvenile nga tawag natin, di ba? Or, may or eh. One who is over 18 but is unstable to fully take care of or protect himself. Di ba? Dahil meron siyang physical or mental disability, matuturing pa rin yan na child in connection with this law, anti-child abuse. Halimbawa, yun ngang merong retardation. Di ba? Kahit na yan ay 21, 22, 23, kung hindi niya kayang ang sarili niya protektahan ang sarili niya against abuse, matuturing pa rin siyang child. Ha? Base sa batas na ito. Okay? Now, ano po yung child abuse? Maltreatment, whether habitual or not, of the child. So, kapag sinasaktan mo, di ba, physical, emotional, psychological abuse, no? Pwede ka maging liable sa RA 7610. Una is cruelty. Form of child abuse, cruelty refers to any word or deed which debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child. Yung mga masasakit na salita eh. Di ba? That debases, degrades, or demeans the dignity of a child. Cruelty yun. Masakit ka masyado magsalita. Akala mo, di ba, yung pananakit physical lang. Yung pala, pati yung pagsasalita, kasama. Physical injury, so alam naman natin yan, pananakit talaga yan, physical. Psychological, ito naman yung nag-cause ng anxiety, depression, no? Neglect, pinabayaan, di ba? Failure to provide for reason other than poverty. Sexual abuse. Iba't ibang uri ito ng child abuse. Ha? Oh, ayan, no? Molestation, prostitution, and or incest. Okay? Yan. So, yun po yung iba't ibang uri ng child abuse. No? Na pwedeng managot ang tao na lumalabag under RA 7610. Okay? So, ano ba yung child prostitution? So, alam naman natin, di ba, kung ano yung prostitution, di ba? Yan ay victimless crime. Ngayon, dinugtungan lang natin ang child sa unahan. Exploitation of children, no, to be indulged in sexual intercourse or lascivious conduct for money, profit, or any other consideration. Sino ba liable dito? Number 1, those who engage in or promote, facilitate, induce child prostitution. Yung
Sino to? Acting as procurer of a child prostitute. Di ba? Ibig sabihin, yung bugaw, the pimp. Parents, guardian, or relatives na alam na ginagawa to. No? Those who commit acts, yung mga kliyente, guys, no? You commit also, no? Clients of child prostitute. In the age in determining statutory rape has been amended by 11648. Sa tatanda na, this law increased the age of sexual consent from 12 to 16. So yung ano yan parang amendment yan sa rape 'di ba? Yung sa statutory rape. Dati kasi 12 lang statutory rape. Ngayon 16 years old na. Ano meaning nun? 15, 16 ka, high school yan grade 9, grade 10, 'di ba? Ganyan. At ang boyfriend mo ay 20 na, 'di ba? 21. Kahit na meron ka pang ano pa rin yun, matuturing na statutory rape. Rape pa rin yun, kahit na with consent Kasi nga, tinaasan na yung age 16 na. Dati kasi 12 Pag kung 12, ano yan, mga grade 6, di ba? Mga ganyan. Grade 5, grade 6. Oh. Ngayon, tinaasan na. Ginawa high school, grade 9, grade 10. Mga ganyan. Tas ang boyfriend mo mas matanda sa'yo, kahit na pumayag yung bata, magkaroon kayo ng intercourse, yaan po ay pinagbabawal ng batas, ha? Those who derive profit advantage, manager, owner ng establishment, yan, pwedeng makasuhan yan, no? Okay, so that ends our part 1 sa juvenile delinquency. We will record again for another para sa part 2. So, salamat po sa pakikinig.